Wala talaga itong puso. Kahit minsan hindi niya nagawa na mahalin si Miracle dahil tanging pera at kapangyarihan lang ang mahalaga sa kanya. Lahat ng mga anak ay kapareho lamang ng mga tauhan kung kanyang tingnan. Bawat isa may kanya-kanyang paggagamitan at dapat hindi na nagrereklamo pa si Miracle dahil alam na niya ang posisyon sa buhay ng ama. Mabilis na nagpahid si Miracle ng luha at tumayo ng tuwid sa harap ng ama. Akong bahala. Aalisin ko siya dito ora mismo since hindi mo sila kailangan dito. But, in case na dumating ang panahon na sila na ng mga anak niya ang panangga mo, alam mo kung saan sila matatagpuan? Sagot dito sa ama. Wala na akong pakaalam. Gawin mo lang gusto mong gawin sa babaeng iyan. Just make sure na hindi ako sasabit. Walang pakaalam na sabi ni Fabio sa katinalikuran ng anak na sobrang disappointed sa naging kilos at sagot ng ama. Akala ni Miracle ay ito ang pinakamaganda niyang chance pero mali at bigo pa din siya. Kahit kailan ay hindi niya talaga kayang tumbasan ang expectation ng ama dahil lahat ito ay nasa isang tao lamang na kay Mariel na siyang ginto sa mata ng ama. Naningkit ang mga mata ni Miracle habang nakatingin sa natutulog na si Kaylin. Galit na galit ang doktora dito pero wala siyang magawa kundi ang lihim na siraan ito sa ina ni Nicolo. Siya dapat ang nasa posisyon ni Kaylin kung hindi lamang ito dumating sa buhay ni Nicolo noon. Masaya na sana siyang kasama ito sa isang bahay dahil napatunayan niyang wala itong interes sa ibang babae kaya ginawa ni Miracle ang lahat para akitin ito. May mga pagkakataon na nagpapakita siya dito na halos kita na ang katawan pero nabubwisit lamang siya kay Rogie na siyang laging nakadikit sa kanya. Kaya nang hindi siya pinansin ni Nicolo ay kumapit siya sa boyfriend para lalong mapalapit dito. Malapit na sana niyang matapos ang plano pero biglang dumating ang haliparot na si Kaylin. Masama ang tingin ng doktor dito sa unang pagkikita pa lang pero binaliwala ito ng babae. Araw-araw nagpupuyos ang kalooban ni Miracle knowing na may babaeng kasama si Nicolo sa silid nito sa unang pagkakataon. Kaya tinakot dito si Kaylin at sinabing may COVID virus ito kahit wala naman at dengue ang naging sakit ng dalaga. Akala ni Miracle noon ay tatakas na si Kaylin matapos niyang sabihin dito ng palihim ang paninira na si Nicolo may utos. Pero gawa-gawa lamang niya ito para takutin ang babaeng itinuturing siyang bagong kaibigan. Nasubukan niya ang katangahan ni Kaylin nang maniwala ito at magtiwala sa kanya matapos nabilugin ang ulo nito at sabihin na masama si Nicolo. Kahit hindi nangyari ang plano ng doktor ay nakahinga ito ng maluwag nang hindi nagsumbong ang babae kay Nicolo. Kaya naman tiwala siya na ligtas na siya sa posibleng galit ng Mafia Lord. Alam ni Miracle na simula sa mga oras na nagtiwala at naniwala si Kaylin ay magagamit niya ito at naghihintay lamang ang doktor na magandang pagkakataon para magamit na muli ito. Miracle's Personover Voice. Kanina pa ako palakad-lakad sa loob ng silid ko saan nakahiga ang natutulog na si Kaylin. I hate her and I want her dead as soon as possible pero hindi pa ngayon. Alam ko na malaki ang pakinabang niya lalo na ang mga anak niya, kaya hindi ko muna siya papatayin gaya ng ginawa ko sa ama ni Nicolo. Yes, I killed him. Ang malanding sa Sydney ang napagbintangan dahil tatanga-tanga ang babaeng iyon. Ako ang naglagay ng lason sa inumin ng tatay ni Nicolo dahil siniguro ko na walang magiging hadlang sa posisyon nito oras na ako na ang maging asawa niya. Narinig ko ang plano niyang buntasin si Sydney dahil gusto na nito ng anak kaya kumilos agad ako. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng kahati si Nicolo sa yaman at ari-arian na inaasam ko. Kaya bakit patatagalin ko pa at bibigyan ng pagkakataon ang mga kalaban ko? Alam ko na espiya si Sydney at tauhan ng kalaban ng aking ama, kaya pabor sa akin ang naging plano ko. Bakit nga naman hindi two bird in one shot ang nadali ko? Namatay ang ama ni Nicolo at naparusahan ng kamatayan si Sydney. Alam ko na nagtataka ito at pilit na inaalam kung sino at saan galing ang lason na nainom ng ama ni Nicolo dahil wala sa plano nito na patayin ng matanda dahil kapaki-pakinabang nga naman ito sa kanya at sa organisasyon nila. Bilang asawa ni Nicolo at katuwang niya sa organisasyon ay ginawa ko ng advance ang tungkulin ko sa paraang alam ko na papabor sa kanya. Napangisi ako. Soon, magiging ina na ako ng anak ni Nicolo sa plano at gagawin ko. Maghintay lamang siya at malapit ko nang matupad ang pangarap ko. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Mariel na tumira sa bahay ni Nicolo kahit konti lang. Maganda at mayaman man siya pero matalino ako at ginagamit ko ang utak ko. Lihim na napangisi ako sa plano ko.
Tinawagan ko ang taong alam kong malaki may tutulong sa akin, lalo na't isa din siya sa makikinabang sa plano ko. Anong kailangan mo, Miracle? Hindi ko pinansin ang iritableng boses ng kapatid ko dahil alam ko na masisiyahan siya sa ibabalita ko. Nasaan ka, kuya? Tanong ko dito. Nasa planta. Saan pa ba? Napangiti ako. Masunurin din na anak ito dahil siya ang ginagamit na front ng aming ama sa production ng mga droga sa isa sa mga tagong kumpanya na pag-aari ng aming ama. Mukha itong legit dahil sa itaas nito ay legal ang lahat ng negosyo at maging ang mga shipment. Kilala at sikat na brand kaya walang nag-aakala na sa ilalim nito ay nandoon ang basement kung saan nandoon ang loob na bilyon ang halaga ng production. May ipinadala ko na picture sa'yo. Open it. Excited na sabi ko. Siguro nga hindi ako kasing ganda at yaman ni Mariel pero tuso at matalino ako, bagay na naman ako sa aming ama. Gaya niya, lahat ay kaya kong gamitin kasama ng mga taong nakapaligid sa akin at hindi exception doon ang kapatid ko na loyal sa aming ama. Nagbibilang ako na 5 minuto at gaya ng inaasahan ko ay hindi ito umabot at agad na tumunog ang cellphone na hawak ko at tumawag na ang baliw na kapatid ko. So, ano masasabi mo, kuya? Nakangisi na tanong ko. Nasaan siya? Matigas na tanong nito na hindi nag-aabala na sagutin ako. She's with me. Sleeping. Nasaan kayo? Tanong agad nito. Sasabihin ko kung makikipag-deal ka sa akin. Remember, buntis siya. Kung gusto mo makuha si Kaylin, ay magpanggap kang mabuti hanggang sa makapanganak siya. Ibigay mo sa akin ang mga bata at kapag nangyari iyon, masusolo mo siya at walang sasagabal sa inyo. In the end, sasabihin mo na namatay ang mga bata habang ipinapanganak niya. Malaya ka ng angkinin siya, habang ako naman ay gagawin ko ang sunod na plano ko. Okay, deal. Mabilis na sagot nito. Natawa ko. As expected, baliw din kay Kaylin ang isang ito. I was shocked nang malaman ko na matagal na pala niyang girlfriend, si Kaylin, bago napunta kay Nicolo. I wonder kung may alam si Nicolo sa tungkol dito. Pero sure ako na magagamit ko ito sa takdang panahon sa mga susunod na plano ko. Tulad nga ng inaasahan ko, dumating ang magaling na kapatid ko. Wala pang 1 oras. Dahil kanina pa ako handa ay mabilis nang naisakay si Kaylin sa chopper matapos na ipakuha ito sa mga tauhan ko. Tama si Daddy, hindi siya pwedeng magtagal dito dahil oras na dumating si Nicolo ay sigurado akong si Kaylin ang unang niyang hahanapin. Posibleng dumanak ang dugo lalo na kapag nalaman niya na nasa posisyon ng aking magaling at makasariling ama ang buntis na babae niya, kaya hindi siya ligtas talaga dito sa bahay na ito. Siguraduhin mo na hindi siya mawawala sa paningin mo. Wala kang ibang gagawin kundi ang bantayan sila. Ako bahala sa pera. Sabi ko bago ko siya samahan sa chopper na naghihintay na magdala sa kanila sa isla na pag-aari ko. Sa laki ng nakulambat ko na pera kay Rogie, walang nakakaalam kahit isa sa mga taong nakapaligid sa akin kung anong meron ako. Matalino sila pero higit na mas matalino ako. Paano kung hanapin ako ni Daddy? Tanong ng tanga na kapatid ko. Masyado siyang nabulag sa pagmamahal sa babaeng kinaiinisan ko. Ewan ko ba kung ano meron sa bruhang ito at lahat ng lalaki sa paligid ko'y nabulag na niya. At naloko. Soon, mawawala din siya sa landas ko pero meanwhile, kailangan ko munang solusyonan ang problema ko at ng daddy ko. Ano ba mahalaga ngayon sa'yo, Joel? Ang utos ni daddy na ginagawa kang tau-tauhan? O ang makasama ang babaeng mahal na mahal mo? Saglit na nag-isip ang kapatid ko bago sumagot. Fine, ako na bahala. I-update kita sa oras na makapanganak na siya. Sabi nito na halata ang kaseryosohan sa boses. Napangiti ako. Hindi talaga ako nagkamali ng assessment ko. Pumayag ang kapatid ko dahil personal din siyang makikinabang sa plano ko. Alright, she's inside. Everything is ready. You can go now. Sinamahan ko siya sa chopper na naghihintay. Kanina ko pa ipinahatid si Kaylin sa loob dahil naniniguro ako. Hindi ko hawak ang sitwasyon pero sisiguraduhin ko na kontrolado ko ang kapalaran ko. Kung sakali na sumugod si Nicolo dito, agad nalilipad ang chopper kapag nagkagipitan kaya imposible na makita at maabutan niya si Kaylin dito. Paano kuya? Ikaw na bahala sa lahat. Galingan mo. Nakangiti na sabi ko. Tumango ang kapatid ko at masayang sumakay sa chopper na maghahatid sa kanila ng babae niya sa isla. Alam ko na gagawin ni Kuya Joel ang gusto ko at dahil magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang lahat, oras na nawala na mga anak ni Kaylin sa landas niya. Magiging malungkot ito at tanging siya nakaramay ang mapagbabalingan nito. With that,
Gagamitin ko ang pagkakataon para manipulahin ang lahat dahil nasa akin na ang mga anak ni Nicolo na sigurado ako ang kikilalanin na maging ina. Susugal ako pero dahil alam ko ang larong ako ang gumawa mismo, ay siguradong ako ang mananalo sa huli. Nicolo's person-over voice. Padilim na nang marating namin ang lungga ni Fabio Sandoval. Magagaling na special elite team ang kasama ko habang loaded din ang grupo na kasama ni Colin. Bago ako umalis, inutusan ko si Brian na bantayan ang bawat kilos ni Rogie na huwag makahalata. Inutusan ko si Rogie na maging in charge sa burol ng aking ina dahil aalis ako. Normal ang usapan namin at walang kahit na anong bakas na nagdududa ako sa kanya. For now, ligtas siya ng ilang oras dahil uunahin ko muna si Fabio. Kailangan na makuha ko si Kaylin sa teritoryo niya, kaya kahit dumanak ang dugo ay wala akong pakialam pa. Kumusta ang target? Tanong ni Colin habang pareho kami naghihintay na matapos ang scanner na pinadala ko through drone na mag-inform sa amin kung gaano sila karami, kasama at maging status ng location at posisyon ng mga landmine. Sigurado ako na dahil tuso si Sandoval ay marami itong patibong na ginawa sa intruder sa teritoryo nito. Hindi niya gugustuhin na makapasok kami ng ganoon at basta na lamang. Masamang damo ang tarantado na iyon kaya sigurado kami na bago namin siya marating ay haharangan kami ng mga animal na tauhan nito. Boss, marami mga malalaking aso sa labas ng bahay na nagkalat sa bakuran. Armado din ang mga tauhan ni Fabio pero wala akong makuhang trace ni Miss Kaylin. Sagot ng tauhan ko. Are you sure na tamang details mo? Kunot ang noon na tanong ni Colin sa tauhan ko. Base sa sensor, hindi ko makuha ang body hit niya, gaya ng record na meron siya sa bahay ni boss. Base dito, anong lahat ng figure sa loob at walang na-attract na positive hit, infrared ng drone. Posible ba na nasa basement siya, kaya hindi malocate ang sensor mo? Kinakabahan na tanong ko. Dalawa lang ang ibig sabihin nito. Either wala siya sa loob, o baka wala na siyang buhay kaya ulo body hit. Hindi nito natapos ang sasabihin nang ikasak ko ang baril sa ulo nito. Subukan mong ituloy kundi dito palang sasabog ng bungo mo. Mariin at gigil na sabi ko. Calm down, Nicolo. He's just stating the fact. Alam natin na totoo ang sinasabi niya pero hindi rin ako maaari magkamali dahil sinusuguro ng informer ko na nasa loob si Kaylin kanina. Not unless inilipat nila ng lokasyon. Sabi ni Colin sabay tapik sa balikat ko. Alright, wala akong pagpipilian. Pasukin na natin. All of you, siguraduhin nyo na walang makakatakas lalo na sa Sandoval. Utos ko. Q, hack mo ang frequency sa buong lugar kasama na ang 5 kilometers away. Walang signal na cellphone o kahit na anong device para hindi sila makatawag ng backup at lalong mautusan na magpalipad ng chopper. Kilala ko na ang galawan ni Sandoval. Oras na masukol ito ay siguradong tatakas ito at magtatawag ng backup pero nagkakamali siya dahil bago ko papasabugin ang teritoryo niya ay wala na siyang connection sa labas. Move! Utos ko sa lahat. Magkasama kami ni Colin na umakyat sa pader gamit ang matibay na lubid na inihanda namin. Mabilis ang naging kilos ng mga tauhan ko kaya agad na napasok namin ang kuta nito. Wala nagpapaputok ni isa sa amin dahil ang utos ko ay gumamit muna ng silencer. Hindi pwedeng makatunog at maalerto si Sandoval hanggat wala kami sa loob. Ilang tauhan nito ang napatay namin sa loob. Isa-isa ring pinana ng pampatulog ng tauhan ni Colin na magaling sa archery ang mga asong mabilis na nakatulog dahil sa gamot na nakalagay sa pana na tumama sa katawan ng mga ito. Sa loob, nagulantang ang mga tauhan ni Sandoval na naglalaro ng tong-its nang isa-isa namin itong putukan ng mabungara namin. Napangisi ako nang ituro ni Colin ang second floor. Sigurado ako nandoon si Sandoval dahil bago pa mangyari ito ay may report dito na dito siya tumuloy mula sa hotel kung saan kami nagkita kagabi. Go! Isang sign lang at mabilis at magkasama kami ni Colin na umakyat. Iniwan ko sa Trix na in charge para harapin ang mga tauhan ni Fabio sa baba. Marami sila pero skill and deadly ang mga kasama ko. Bukod sa amin ni Colin, mga walang pakundangan na pumapatay ng kalaban namin ang mga taong kasama namin ngayon. Ito ang mundo ko, ang uri ng buhay na hinahanap namin sa tuwing may banta sa mga mahal namin sa buhay na kagaya ni Fabio Sandoval. Isang tango ibinigay ni Colin. Agad na pinihit ko ang seradura at sinubukang buksan pero nakalak ito. Ako na, sabi ni Colin sabay labas ng pin mula sa ulo ng baril at kinalikot ang doorknob.
Tumango ito ng tagumpay na nabuksan kaya mabilis pero walang ingay kaming nakapasok. Sanay na kami sa lahat ng uri ng assassination at hindi na bago sa amin na pasukin ang teritoryo ng kalaban at tapusin ang buhay nito sa mismong kama na kinahihigan nito. Madilim ang mukha namin pareho ni Colin sa tagpong nadat na namin. May dalawang babae sa ibabaw ng kama na halatang mga minor de edad pa. Parehong nakatali ng kadena ang isang paa habang pinapaligaya ang demonyong si Fabio Sandoval. Kumulo ang dugo ko sa nakita kong eksena. Parang hayop na itinali nito ang mga bata at ginawang parausan. Tulad ko, umusok din sa galit si Colin at sinugod namin ito ng sabay. Anong? Hindi nito natuloy sasabihin nang makita kami. Nagpulasan ang mga babae sa kama pero dahil nakatali ang mga ito ay parehong nagsumiksik sa sulok matapos na makita ang mga baril na hawak namin na nakatutok sa nagulat na si Fabio. Agad na lumapit ako dito at pinukpok sa mukha nito ang ulo ng mataas na kalibre ng baril na hawak ko. Nasaan si Kaylin? Nasaan na mag-ina ko? Hindi agad ito nakasagot at nakita ko kung paano namutla ang mukha nito. Wala akong alam. Hindi ko... Dahil wala akong pasensya ay pinutukan ko ito sa paa dahilan para maghumiyaw ito sa sakit. Wala akong pakaalam sa sagot mo hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Matigas na sabi ko rito. Kilala mo ako. Kung mahal mo ang buhay mo, sasabihin mo sa akin ang sagot sa tanong ko nang walang halong kasinungalingan. Bago nito ibuka ang bibig, isa pang bala ang tumama sa braso nito matapos barilin ni Colin nang akmang gagalaw ito sa kama para marahil kunin ang baril. Namimilipit sa sakit na dumadaing ito habang nagsisimula ng umagos ang dugo mula sa katawan nito. Now tell me, nasaan ang asawa ko? Kita ko ang pagkalito sa mukha nito nang marinig ang sinabi ko. I thought... Nginisian ko ito at kahit madilim ang mukha ko. You thought? Pakakasalan ko ang malandi at pokpok na anak mo? Pagkalito, ang muling bumalatay sa mukha nito pero wala akong panahong magpaliwanag. Muli ko itong pinalo ng baril sa ulo dahilan para mawalan ito ng malay. Ako nang bahala dito. Sisiguraduhin ko na madadala ko ito sa teritoryo mo. Nakangisi na sabi ni Colin. Hindi ako sumagot dahil alam ko ang kakayahan niya at kayang gawin. Hindi siya magiging pinuno ng isa sa matatag na mafia sa bansa kung hindi siya kasing galing ko sa pakikipaglaban at pamumuno. We're both beasts and deadly pero kahit ganoon ay hindi kasali doon na maging halang ang kaluluwa at lumapa ng mga batang babae gaya ni Sandoval. Kumusta ang lagay dito? Tanong ko kay Trix na naabutan ko maraming katawan ang nakahandusay sa sahig. Red tag, boss. Seryoso na sagot nito. Inikot ko ang paningin ko at tama nga ang sinabi nito dahil nagkalat ang mga dugo ang katawan at dumanak ang dugo sa sahig. Boss, may natagpuan po kami sa isa sa mga silid. Humahangos na balita ng tauhan ni Colin. Anong nakita niyo? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Isang babae, boss. Walang mali at nakahandusay sa sahig habang nakagapos. Tinakbo ko ang silid na sinabi nito sa pag-asa na baka si Kaylin ito pero nagulantang ako sa taong nadatnan ko. Tulad ng sabi ng tauhan ko ay walang malay na nakahandusay sa sahig sa Miracle. Punit ang damit at walang malay habang nakakadena ang mga paa. Lalong nalukot ang mukha ko na makitang puro pa sa mukha nito na halatang pinahirapan ng todo. Kailangan niyo at dalhin sa sakyan agad yan. Kailangan na makuha ko sa Miracle dito dahil siya ang susi para matagpuan ko sa Kaylin. Siya ang huling kasama nito nang makidnap sila along their way papunta sa ospital at kasama na nadala dito pero heto at hindi namin si Kaylin natagpuan. Frustrated na iniwan ko ang mga tauhan ko at ni Colin para iligtas si Miracle. Walang pakialam sa malakas na putukan ng baril mula sa iba't ibang bahagi ng mansyon ni Sandoval na tiningnan at tinakbo ko ang bawat sulok ng lugar na ito pero isa lang ang nasiguro ko. Wala dito si Kaylin at wala ko natagpuan na kahit na anong bakas niya na magtuturo ko nasaan siya sa mga oras na ito. Mukhang kailangan ko munang pigain ng todo bago kumanta si Sandoval para makuha ang sagot sa tanong ko. Madilim ang oras na pumasok ako sa bahay ko. Ramdam ng marami ang nagbabagang galit na mayroon ako sa katawan ko nang pumasok ako. Nico bro! Mabilis na bati sa akin ang sumalubong na si Rogie. Nakuha ko na si Miracle. Puntahan mo sa klinik. Sabi ko lang dito at agad na tinalikuran nito. Mabilis na tinungo ko ang opisina ko kung saan makikita ko sa CCTV monitor na nakatutok sa posisyon ng dalawa na hawak ni Rogie ang kamay ni Miracle na halatang masaya matapos na makita na ligtas na ang girlfriend nito.
Lihim na inutusan ko si Brian na lagyan ng hidden camera na may clear HD at audio ang silid na kinaroroonan ni Miracle. May bagay akong gustong masiguro sa mga oras na ito. I'm sorry, honey. Hindi mo ako kasama ng mga oras na dinukot ka ni Fabio. Demonyong matanda na iyon. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya. Ako mismo ang tatapos ng hininga niya. Igaganti kita pangako. Pinanood ko lang ito at pinakinggan kung paano kausapin ang wala pa ring malay na si Miracle. Mukhang matindi ang naranasan nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Hayaan mong ako mismo ang papatay sa kanya. May ganti lamang kita. Para ako nanonood ng boring na romance movie pero hindi ako pwedeng tumigil dahil bawat minuto ay mahalaga sa akin ngayon. Paglabas ni Roger sa pintuan na iyan ay katapusan na ng lahat sa kanya. Hawak ko na ang mga ebidensya na magdidiin sa kanya kaya magkikita na lang kami ni Roger sa basement pero bago ko gawin iyon ay gusto ko na malaman kung anong alam ni Miracle. Malas ko lang at tulog ito at mukhang malabong makuha ko ang impormasyon na kailangan ko. Brian, stand by. Any moment lalabas na si Roger. Ayoko ng palpak na trabaho. Utos ko dito ng tawagan ko. Same as Trix, inutusan ko siya at ang grupo niya na hulihin ang mga tauhan ni Roger na tapat sa kanya. Hindi ko kailangan ng miyembro sa organisasyon ko na wala sa akin ng loyalty. Malinaw na napanood ko sa CCTV nang tumayo si Roger mula sa pagkakaupo nito at kung paanong nagulat matapos na mabungaran sa pintuan si Brian. Hindi nito inaasahan ang biglang atake nito sa kanya kaya naman hindi ito nakapanlaban ng suntukin ni Brian sa sikmura at bigla na lang napinalo sa batok dahilan para wala itong malay na bumagsak sa sahig. One down. Nakangisi na bulong ko. Alam ko na marami pang galamay si Roger pero lahat sila ay lilipulin ko. Tinawagan ko ang doktor na inutusan ko kanina para sa lab test ng dugo ni Mommy. Hindi ako pwedeng magsayang ng panahon at oras. Kung kinakailangan na sabay-sabay kong hukayan ang lahat ng sekreto sa paligid ko ngayon ay gagawin ko. Anong balita sa trabahong pinapagawa ko sa'yo? Seryoso at matigas ang boss na tanong ko. My lord, kasalukuyan na hinihintay ko po ang resulta. In a moment po ay makukuha na natin. Bilisan mo! Masyadong mabagal ang trabaho mo. Sa lahat ng ayoko, yung pinaghihintay ako. Para saan pa ang malaking halaga na ibinayad ko sa'yo? Para sa test na iyan, kung hanggang ngayon naghihintay ako. Bulyaw ko dahil nag-init ang ulo ko matapos na marinig ko ang sinabi nito. Mainit ang ulo na tumayo ako at dinampot ang baril na nasa ibaba ng mesa ko. May mga demonyo akong haharapin at ayoko na bigyan sila ng mas mahaba pang oras para mamalagi sa mundo. Tinungo ko ang dungeon kung saan may direkta akong koneksyon at secret door galing sa opisina ko. Nadatnan ko na hubad pa rin nakatali si Fabio Sandoval at nanghihina dahil sa 2 bala na bumaon sa katawan nito. Nicolo, pakawalan mo ako. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng babae mo. Sabi agad nito na makitang nakatayo ako sa harap nito at nakatitig ng matalim sa kanya. Hanggang ngayon ba naman nagsisinungaling ka pa rin, Sandoval? Nakangisi na parang demonyo na tanong ko. Ano pa bang gusto mo? Sinabi ko ng totoo. Takot na sabi nito pero pilit na nagtatapang-tapangan sa harap ko. Kinuha ko ang patalim na kumikislap sa tama ng ilaw at naglakad palapit dito. Nasaan ang asawa ko, Fabio? Last question and last chance mo na ito. At kapag sinayang mo, pagsisisihan mo. Matigas na tanong ko. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Si Miracle ang nagdala sa bahay ng babae mo. Hindi ko inuutos iyon pero dahil hindi ko gustong ginawa niya at ayaw ko masangkot kaya pinalis ko siya doon. Mabilis na sagot nito. Lalong nalukot ang mukha ko. Mabilis na sinuntok ko ito sa sikmura dahil balak pa niyang paikutin ako sa mga kamay niya. Tarantado ka! Paano si Miracle ang may gawa noon? Paano niya gagawin iyon kayong binugbog siya ng mga tauhan mo at ikinulong habang nakakadena? Nalilisik ang mga mata na bulyaw ko sa mukha nitong duguan dahil sa paulit-ulit na tama ng kamao ko. Brian, play the video! Utos ko. Mabilis na sumunod ito at malinaw na napapanood ni Sandoval ang video ng anak na si Mariela. Kitang-kita dito kung gaano kahilig ang anak nito habang nagmamakaawa na tirahin ko. Pero mga tauhan ko ang nagpapakasasa sa katawan nito. Lalo lamang nag-init ang ulo ko dahil imbis na maawa ito sa anak, ay tinigasan pa si Sandoval na tila ba nanonood lamang siya ng porn. Sa tingin mo, yan ang babaeng pakakasalan ko matapos pagsawa ng iba't ibang lalaki? Walang emosyon na tanong ko. Anong ibig sabihin nito, Nicolo? Simple lang. Alam ko na anak mo si Mariel.
Alam ko rin ang mga niluto mong plano para pabagsakin ako. Malinaw din na alam ko kung paano mo ginapang ang council para pamunuan ang organisasyon ko. Sa tingin mo ba gago ako at tanga ko, ha? Sandoval? Kita ko kung paano ito lumunok ng paulit-ulit at naglulumikot ang mga mata sa paligid. Oo, inaamin ko. Gusto kong maging pinuno pero hindi ako ang sangkot at nasa likod ng kidnapping ng babae mo. Wala din akong pakaalam dyan kay Mariel kaya hindi mo siya magagamit laban sa akin. In just a blink of eye, namutla ito nang ilipat ni Brian ang channel sa national television. Malinaw na lumabas sa media ang video ng anak nito na pinagpapasapasahan ng mga tauhan ko. Demonyo ka mo, Dego! Sigaw nito pero nginisian ko lang siya, kaya tumahimik ito. If I were you, iisipin ko muna sasabihin ko, bago ko ibubuka ang bibig ko. O unti-untiin kong alisin ang balat sa katawan mo, hanggat hindi mo sinasabi kung nasa ng asawa ko. Nanginginig ito at panay ang piglas sa kamay ko. Brian, pakantahin niyo. Kung kinakailangan na talupan niyo ng buhay, gawin niyo para makuha sagot na kailangan ko. Walang lingon-likod na tinulukuran ko ito at bumalik sa opisina ko. Isang email ang pumasok sa akin at isang missed call ang nakaregister sa cellphone ko na hindi ko nasagot dahil napunta kay Sandoval ang atensyon ko. Hindi ko na tinawagan ang doktor na inutusan ko at mabilis na binuksan at binasa ang report ng lab test na pinagawa ko. Halos magdilim ang paningin ko nang makita ko ito. Katunayan na may trace na substance sa dugo ng mommy ko. Wala akong alam na prescribed medication na pwedeng mag-cause ng pag-positive sa droga ng mommy ko. She's healing at yun ang pinaniniwalaan ko. As a personal doctor niya, tinatanong ko lagi sa miracle sa improvement ng aking ina. She's alcoholic and not a drug addictive. So paano magkakaroon ng ganitong tracing ng substance sa katawan niya? Doc, have you seen the lab results? Tanong ko na tawagan ito. Yes, my lord. Kaya tinawagan ko po kayo agad para ma-notify na ipadala ko na po sa email mo ang result. Anong conclusion mo sa substance na nakuha mo sa dugo ng mommy ko? Tanong ko dito. Pwede po itong dahil sa gamot na prescribe sa kanya? Well, under medication siya? O kaya naman po ay personal usage? Sagot nito. Hindi ako tanga para hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam na may access si mommy sa ipinagbabawal na gamot lalo na at personal siyang inaalagaan ni Miracle. Kung ganoon, sino at saan galing ito? May kinalaman din ba si Rog dito? Saglit pa ay parang may bumbilya na umilaw sa utak ko. I can't trust Miracle anymore. Nandito siya sa bahay, kasama niya dapat ang mommy ko ng mga oras na iyon pero bakit wala siya sa tabi nito nang sakta ng aking ina si Kaylin? Something is not right here at may idea na ako sa totoong nangyari. That dumb drugs triggered my mom to attack Kaylin. She's been forced to do that by someone who's manipulating her for that person's benefit. Ang nakapagtataka ay bakit niya pinatay ang aking ina kung useful ito sa kanya. Sumasakit ang ulo ko sa pag-iisip. Pilit na ikinokonekta ang mga dots sa pagkamatay ng mommy ko at pagkawala ni Kaylin. Nandito ako sa opisina ko at hinuhukay ang bawat sekreto ng mga pangyayari at hindi naman tumitigil ang mga tauhan ko na hanapin si Kaylin. Mahigpit ang order ko na siya ang priority at kailangan na mahanap namin siya sa lalong madaling panahon. Kailangan na magising ni Miracle dahil siya lamang ang taong makakasagot kung nasaan si Kaylin at ano ang totoong nangyari. Kailangan niya na ipaliwanag ng tama kung bakit nagkaroon ng substance sa dugo ang mommy ko. Sa ngayon, isa muna sa kanila ang haharapin ko. Base sa monitor na nakikita ko gising na si Rogie, habang patuloy na nakikipaglaban para mabuhay si Fabio Sandoval. Panay ang sigaw nito tuwing masusugatan ito na wala siyang alam at si Miracle ang itinuturong mastermind. Matalim ang mga mata na tinitigan ko ang natutulog na si Miracle sa monitor. Tama. Matulog muna siya dahil hindi na niya gugustuhin na magising pa sa oras na dumilad siya at magkamalay na. Kung akala niya na matatakasan at malilinlang niya ako, nagkakamali siya. Kung palabas man niya lahat, ay malalaman ko rin ang totoo sa paraang alam ko. Boss, nakuha ko na po ang CCTV footage sa buong bahay ni Sandoval. Sabi ni Trix na siyang inutusan kong balikan ng lugar kasama ang buong elite team na itinalaga kong pamunuan niya. Mabilis na nagtipa ito at pinakita sa akin ang oras na dumating si Miracle kasama si Kaylin, hatak ng mga armadong tauhan nito. Damn it! Malakas na mura ko nang may makita kong dugo sa binti nito. Malinaw na nakikita ko ang lahat dahil full HD ang video na pinapanood ko. Kung sabagay sa dami ng pera ni Sandoval, high quality na mga CCTV camera ang gamit at nakakabit sa bahay nito. Itali mo si Miracle and make sure na hindi niya ito matatakasan.
Nanlilisik ang mga mata na utos ko matapos na makitang nawala ng malay si Kaylin habang buhat ito ng demonyong kasama ni Miracle. Tama nga si Sandoval. Si Miracle ang nagdala kay Kaylin sa bahay niya at pinalabas lamang nito na biktima siya. That bitch. Kung inaakala niya na manloloko o maloloko niya ako, ay hindi mangyayari iyon dahil wala pang 24 oras ay nalaman ko na ang totoo. Nagkamali sila na inakala na kaya nila akong paikutin sa mga kamay nila dahil sila ang paiikutin ko hanggang sa mahilo sila at hindi na makabangon pa. Isang sulya pa ang ginawa ko sa monitor ko saan malinaw na nakita ko kung paano sinampal ni Sandoval sa Miracle. Katunayan na tama nga ang sinabi nito. Naiwan ito mag-isa sa silid kasama si Kaylin pero may tinawagan ito na kumuha ng atensyon ko. Pinanood ko ang lahat, maging ang pagdating na lalaking hindi ko inaasahan na makikita ko matapos na ilabas sa bahay si Kaylin at dalhin sa kung saan na lalaking kasama ng Miracle na hindi na nakagip ng camera. Kilala ko ang lalaki na naka-zoom ang mukha sa monitor sa harap ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang lalaki nakita ko sa mall sa Makati ilang buwan na ang nakakaraan nang makilala ko si Kaylin. Konektado ang lahat. Hindi kaya palabas lamang ang pagtatagpo namin? Hindi kaya totoong tauhan ni Fabio si Kaylin at itinanim din sa teritoryo ko? Lalo lamang ako naguluhan sa huling nakita ko. Oo nga at nasagot itong katanungan sa isip ko at nahuli ko ang traidor sa bakuran ko pero napalitan na naman ito ng panibagong katanungan nang dahil sa napanood ko. Ayokong paghinalaan si Kaylin pero sa isang dot na koneksyon na nakita ko ay nagkaroon ng katanungan sa isipan ko. Sa dami na nangyaring katraidoran sa paligid ko ay nawala na ako ng tiwala sa kahit na sino dahil maging ang pinakamalapit na tao sa akin at itunuring na kapatid ay nagawa niyang traidorin ako sa dahilan na alam kong sangkot ang posisyon, estado at yaman ko.